April 27, 2024, ngayon nga pala ang kaarawan o birthday ng Madam Everly namin. At ngayon nga i-celebrate namin ang 3rd birthday niya. Hindi na nga pala kami nagpa-party or naghanda sa bahay. Namasyal or pinasyal na lang namin siya. Dahil sa totoo lang nakakapagod talaga maghanda sa bahay or magpa-party pa. Pero hindi naman sa ayaw namin ng party para sa kanya. Mas pinili kasi namin yung talagang mag-e-enjoy siya at talagang mafe-feel niya na ngayon yung birthday niya. Around 9:30 AM na nga pala kami bumiyahin yan. At inuna nga pala naming puntahan ng Quiapo Church dahil nasa bucket list na yan. Dahil aminado ako na hindi kami linggo-linggo nagsisimba. At talagang gustong-gusto namin na magsimba dito sa Quiapo Church dahil nga malayo ito sa amin. Maraming ang dapat ihingi ng tawad kay Lord at isa na nga doon yung hindi namin pagsimba linggo-linggo. At sobrang daming dapat ipagpasalamat sa Kanya. At isa na nga doon yung araw at petsa ngayon na kung saan ipinanganak si Madam Everly. Kaya naman nagpapasalamat ako kay Lord sa karagdagang taon at edad ni Madam Everly. Sa malusog at maayos na pangangatawan, sobrang sweet na bata at sobrang bibang bata. Kaya naman walang hanggang pasasalamat sa iyo, Lord. Pagkatapos nga ng misa ni Father ay dumiretso kami dito sa may likod na kung saan dito nakalagay yung mga ribulto ni Black Nazareth at ng mga iba pang mga santo. Hindi na nga mawawala ito, dinadaanan talaga namin ito pagkatapos ng misa. Nung first time nga na magpunta dito ni Madam Everly, sobrang takot talaga siya sa mga ribulto dito dahil nga nagulat siya dahil ang lalaki nga nito kumpara sa bahay. Pero ngayon medyo nasanay-sanay na siya at hindi na siya takot dahil nga ipinaliwanag ko sa kanya ng maayos. Pagkatapos nga namin doon sa mga ribulto ay umaakyat kami dito sa pahalik ni Black Nazareno. Pag nagsisimba talaga kami dito sa Quiapo Church, paglabas ko ng simbahan, gumagaan talaga yung pakiramdam ko. Hindi ko rin alam pero yun talaga yung nafe-feel ko pag lumalabas ako dito at pagkatapos talaga ng misa. Pakiramdam ko kasi nabawasan ng konti yung mga kasalanan ko. Charot, pero hindi. Walang halong biro. Pag nakakapagsimba talaga ako dito, ang gaan-gaan talaga ng pakiramdam ko. Siguro kasi sobrang banal talaga ng Quiapo Church. Pagkatapos nga namin magsimba at inabutan na kami ng lunch ay kumain muna kami bago kami pupunta sa next destination namin. Para naman hindi kami magutom mamaya at meron kaming lakas. Dahil sisiguraduhin ko sa inyo na maghahabol kami at magpapakarga itong Madam Everly na ito kaya kailangan talaga ng extra energy. Nagpahinga nga muna kami ng konti at pagkatapos nun ay bumiyahin na kami papunta doon sa pupuntahan namin na kung saan ito yung pinaka-request ng Madam Everly namin. Habang nasa biyahe nga kami ay sobrang excited na talaga siya. Nang makarating na nga kami dito sa most requested ng Madam Everly namin sa Manila Zoo, ay sobrang excited talaga siya at nagtatatalo na sa tuwa. Gusto na ngang bumitaw sa dada niya dahil gusto na talagang mauna sa loob. Pagkadating nga namin dito ay pumunta muna ako sa may information desk para kumuha ng ticket namin dahil nakapag-book naman na ako online. Pagkapasok nga namin ay sobrang excited at tuwang-tuwa talaga yung mga anak ko. Una nga nilang pinuntahan ay yung kulungan ni Mali pero sad to say, sinabi ko sa kanila na wala na si Mali. Hindi ko lang din alam kung napalitan na si Mali dahil wala kaming nakitang bagong elepante doon. Kaya naman sinabi ko sa kanila na mag-ikot-ikot na muna tayo para makita namin yung iba't ibang uri ng mga animals dito. At ito nga yung una naming nakita, peacock. Di ko sure kung ito ba yung tawag dito dahil di ko naman nabasa yung pangalan niya. Pagkatapos, ito na yung pangalawang nakita namin, yung tiger. Dalawa nga sila pero yung isa nagtatago kasi dahil nga sobrang init nga. Makikita mo nga dito sa kanila na sobrang hingal na hingal sila dahil sobrang init talaga ng panahon.
At ito naman ang sumunod, kapibara daw ang tawag dito, sabi ni Kuya Tyler. Habang itong isa ay nandito sa kanilang kubo, ito namang dalawa ay nakababad sa tubig. Sana all nakababad, diba? Sobrang init talaga ng panahon, pati sila nainitan. Pagkatapos ito, nakita namin yung buwaya. Grabe, sobrang lalaki talaga nila. Dalawa nga sila, yung isa nandun ba sa may bandang salamin. At itong isa nakalutang-lutang dito. Medyo nakakatakot nga silang lapitan dahil baka piling ko mababasag yung salamin, diba? Pagkatapos nakita naman namin itong zebra, hindi ko alam kung siya lang ba o may kasama siyang katulad niyang zebra. Pero ang nakita namin mga kasama niya dito ay sa mga usa. Naglalakad siya Naglalakad. Pagkatapos ito yung nakita naming sumunod, ostrich. O diba ang sarap ng buhay niya, nandyan siya sa malapit sa may tubig. Ito yung nangahabol, diba? Hindi ko lang sigurado. Sumunod naman itong mga pagong. Napakaraming pagong dito kumpara doon sa may People's Park. Konti lang kasi yung nakikita naming pagong, pero dito marami talaga. Tatalon yan. Ayun o. Ano tatalon? Pagkatapos may nakita kaming dalawang ibon na nakatambay dito sa may fish pond. Hindi ko alam kung anong klaseng ibon sila. Pagkatapos pumasok na kami dito sa may reptile house na kung saan dito masarap talagang tumambay. Kaya naman makikita nyo yung ngiti ng mother ko, tuwang-tuwa talaga siya. Dahil nga pagkapasok mo dito ay talagang sobrang lamig at lakas ng aircon dito. Natuwa lang kami at naginhawaan dahil nga sobrang init sa labas. Maganda din kasi dito dahil marami rin talagang animals dito na mga exotic. Katulad na lang netong iguana. Hindi ko sure kung iguana ba talaga ito. Pero tingnan nyo naman, nakakatakot siya. Makikita mo nga rin dito yung turtle na lumalangoy na sobrang nakaka-enjoy dahil talagang nagpapakitang gila siya sa mga tao dito at nakikipaglaro talaga siya sa mga bata. Say hi! Pagkatapos, ito naman, hindi ko alam kung anong tawag dito at hindi ko rin nga nabasa kung ano yung pangalan niya. Pero ang tagal niya sa ganyang posisyon, yung tipong hindi talaga siya gumagalaw. Kaya naman napagkamalang kung baka patay na ito, pero hindi naman dahil gumalaw rin siya kalaunan. Pagkatapos may nakita rin kaming ganito na hindi ko alam kung iguana ba ito pero parang isang uri rin siya ng iguana. Ayun na nga yung pagkakamali ko, hindi ko nabasa yung mga pangalan nila dahil naaliw talaga ako sa kakapanood sa mga animals dito. At ito na nga yung isa sa pinakakinakatakutan kong mga hayop, yung ahas. Grabe, ang lalaki nila. Ang tansya nga dito ni Daday, nakakakain na daw to ng isang bata. Kasi grabe, ang lalaki talaga nila, nakakatakot, nakakapagnilabot talaga sila. Hi! Hi, Ev, hi! Yun lang hindi ganun. Isa lang siya. Hi! Ang tambay niya, oh.
Sarap ng tambay niya. Ito wala po. Nakita mo yan. Bala ka lang kain na. Pagkatapos nga nun ay tumambay muna kami dito sandali dahil nga malamig dito at nagdede na rin si Madam Everly dahil nagutom na nga siya. At habang nakaupo nga kami dito ni Mama ay tamang harutan lang itong dalawang ito. At si Dada nga ay sobrang aliw na aliw pang makita yung mga animals dito. Pagkatapos nga namin sa reptile house ay lumabas na kami para makita pa namin yung iba pang animals dito. Bago pa nga pala yun ay may nakita kaming playground dito kaya naman naglaro yung mga junakis ko muna dito bago kami magtingin-tingin ulit sa mga iba pang animals. Hindi nga nila alintalang init ng panahon dito dahil nga kahit sobrang init ay hala sige laro pa rin sila. Pagkatapos nga nilang maglaro ay kinontinue na namin ang pagtingin ng mga animals dito. At ito na nga yung sumunod na tiningnan namin ay yung butterfly garden. Bali kung makikita nyo nga yung mga butterfly dito ay mga patay na. Kaya naman kung makikita nyo nga ay nakadisplay na lang sila sa mga frame. Dito naman sa part na ito ay buhay yung mga butterfly dito. Hindi nga lang lumilipad kasi bagong pisa pa nga lang daw at mga basa pa. Yung mga butterflies po, kakaipan pa ng pakpak. Kaya medyo basa pa po yung mga pakpak nila. May hirapan po sila doon. Ako na. Pagkatapos nga namin sa mga butterfly, sumunod na kami dito sa may fish pond kung saan napakaraming isda talaga na makikita mo. Iba't ibang uri nga ng isda at sobrang lalaki talaga kaya naman sobrang mangha-mangha kami dito kasi ang lalaki talaga ng mga isda dito. Saan yung baby shark? Saan? Baby shark na. Okay, game. Hagis na, go! Everly, sa'yo! Wala ko nga, ang grabe! Matapos nga kami sa mga isda, ay sumunod na kami dito sa mga ibon, yung mga lumilipad-lipad na kami. Hindi, nakuhaan ko na. Ganda. Miss. Na lang yan ngayon. Miss ako. Miss pa rin ako. Oo. Inay po, inay.
Nagpapa-impress yun eh. Mga ganyan Lobak! Ayun na, ayun na! Hali ka na. Diba dapat dami ka ano? Oh, balik masal. Marami pa nga kaming mga animals na nakita dito. Hindi ko na nga lang na-videohan lahat dahil nga nag-overheat na yung phone ko dahil sa sobrang init ng panahon. Pagkatapos nga naming makita lahat ay umuwi na rin kami at inabutan na nga kami ng gabi. Pagka-uwi nga namin ng bahay ay agad-agad ko namang inabot yung regalo namin ni Dada kay Madam Everly. Sobrang excited na nga siyang buksan to at alam namin na sobrang matutuwa siya dito dahil sobrang adik na adik talaga siya at gustong gusto niya ito. Kaya naman sobrang saya ng puso namin ni Dada dahil sobrang worth it talaga yung regalo namin para sa kanya. Bilisan mo lang, pakabagal mo kasi. Buksan. Yay! Pakita mami. Pakita mo dun kay mami, dun sa picture. Ano sabihin kay mami? Ano? Dada. Kapati kay Dada, ano sabihin? Ay, naku. Atake mo siya! Ano ko na. Wow! Tingin, harap mo, harap mo, harap mo! Laki na bibi niya. Harap mo kay mami! Laki na bibi niya. Kung mapapansin nyo nga, hindi namin binilan si Madam Everly ng cake niya ngayon dahil nga kahapon pa lang ay nag-blow na siya ng cake niya dahil nga kahapon ng birthday ni Mama. Dahil nga ito yung blowout ng tita at tito niya sa kanilang dalawa ni Mama. Sobrang dami pa kasing natira kaya hindi na kami bumili pa ng isa pang cake. Kaya naman maraming salamat sa blowout, tito and tita. Again, happy birthday Madam Everly namin. Maging malusog at malayo ka lang sa sakit ay sobrang saya na namin ng Dada. Huwag mo sanang babaguhin yung ugali mo na sobrang sweet sa amin at sobrang malapit kay Lord. Mahal na mahal namin kayo ni Kuya Tyler. Dito ko na nga pala tatapusin ang video ito. Maraming salamat sa matyagang panonood. Bye-bye! Paalam! Ingat! Sana yung ano.